O eto na, Risa, mukhang kinabahan na siya. Sinampahan ba naman ng reklamo sa Senate Ethics Committee si Senator Risa Hontiveros? Teka, Ethics Committee? Si Robin Padilla ba ang chairman dyan? Nako, alam na this. Eto, panoorin natin ang mga nagre-reklamo. Andito po kami kasi ang parating ginagamit ngayon na salita accountability. So parating sinasabi ni Senator Risa Hontiveros, the Vice President should be accountable. But dapat naman kung may offenses ka rin, allegations of offenses, you are also accountable. So today, andito po kami together with myself, former Congressman Jig Paras, my good friend, Attorney Ferdinand Topacio, Attorney Manuel Luna. We're filing a case Ayan na, for Risa. disorderly conduct of Senator Risa Hontiveros with the Committee on Ethics. Because under our Constitution, ito, ano itong provision na ito? Article 6, Section 16. Oh, sabihin mo, partner. Yeah, it's in Article 6, Section 16, Paragraph 3. Yung tatlo pala ang complainant dito dyan. sa aming ethics complaint against Senator Risa Hontiveros. So, as explained by former Congressman Cinco Paras, kaming tatlo ang complainants dito. Ito po yung specific provision. No? Each house may determine the rules of the rules of its procedures, punish its members from disorderly behavior, and with the concurrence of 2/3 of all members, suspend or expel a member. A penalty of suspension when imposed shall not exceed 60 days. So, siguro kayong mga media na narinig nyo na yung statement noong si alias Rene. No? Itong si alias Rene, nagsabi siya na binayaran daw siya ng 1 million ni Senator Risa Hontiveros. Maganda yan, maganda yan. Underlings to testify. Prior to that, nag-testify siya kasi she was asked to testify with some consideration. Ang atin naman, hindi naman kami sabi conclusive. Pero dapat may venue for which a senator should be answerable for their offenses. No? Sabi sa ating saligang batas, dapat ang Senado lang ang makadisiplina ng kanilang sarili. Mukhang kaabang-abang yan. Yung dating witness na sinisiraan daw si Kibuloy at mga Duterte ay mukhang bumaliktad. At ang sabi di umano kasi di pa naman napatunayan, ay binayaran ni Risa Hontiveros. Yan ang nireklamo nila. At posibleng maghaharap sila dyan sa Senado. At ito sa ngayon naman, wala pang formal na binubuong Senate Ethics Committee. Ngunit, isa si Senador Robin Padilla sa mga lumulutang na pangalan ngayon bilang posibleng chairman ng Ethics Committee. Ano kaya sa tingin nyo? Totoo kaya? Kasi hindi lang isang beses sabi ni Atty. Topacio netong nakaraan, ay may mga binanggit siya dyan na mga witness. Hindi lang yung alias Rene. May mga nauna pa na umamin di umano na itong si Risa Hontiveros ay nagbabayad daw ng witness. Gaano nga ba katotoo yan? Kaabang-abang yan. Naku, excited yan. Kung saan ituturo si Risa, siya talaga. Sasabihin ng mga witness, di ba? At malay natin, may pasabog dyan. At may madadagdag pang ibang witness dati dyan sa Senate hearing na aamin. Nako po, nakakaya yan. Sa Senado, dapat talaga ay natutuluyan. Sa bagay, meron talaga. At magkakaroon ng harapan yan dyan sa Senado. At paano yan, Risa? Di ba malakas ka? At ikaw yung inaasahan na pantapat kay BP Sara. Ayon sa isang dating senador, sino yun? Si Trilly. Basta yun na yun. Hindi ko nakilala yun, nakalimutan ko na yun. Maingay lang minsan yun. At tiwalang-tiwala siya dito kay Risa. Paano to? Pag may ganyan na reklamo kay Risa, baka mabawasan yung boto niya para sa 2028 na maging Pangulo daw siya. Ano kayang masasabi ng mga netizens tungkol dito sa ethics complaint kay Risa Hontiveros? Sabi ni Jerry Bilaya, yan tama, bayad na more na witness, dapat harapin mo yan. Ay, hindi pa naman napatunayan. Parang kumbaga ay inaakusahan pa lang.
Sabi ni Albert Borsenyo, yan po ang isa sa pinakamagandang hakbang laban kay Risa Ontiveros. Nasanay siya sa kademon. Grabe naman kayo ha. Kawawa naman siya. Sabi ni Edmond Misa, okay yan para mabawasan ang pasaway ng bayan. Pasaway talaga? Maraming nagawa siya, di ba? Yung mga paimbestigan niya, di ba? Siya pa nga yung magaling dyan, naglabas ng mga witness. Kaya nga yung tungkol kay Kibuloy, kay Alice Go, marami. May mga witness kasi siya. Di ba? Sa dami ng witness niya, yun nga lang, yung iba, bumaliktad na. Pero wag nating husgahan kaagad, di ba? Malay natin, sinisiraan lang siya kasi tatakbo daw ang Pangulo katapat ni BP Sara. Eh alam po natin, sa politika, pag malakas ka, ay sinisiraan ka talaga. Si Risa, malakas ba? Malakas daw sabi ni Senador Trill. Basta yung mga napansin ba kayo sa mga nangyari ngayon? Yung sinasabi ni BP Sara, ang gaba, dili magsaba. Mukhang gumagana na ngayon Kay Torre, di ba? Yung pinagyabang ni Dunyor, flood control project, kay Tamba, kasama malamang si Tamba masisisi dyan, di ba? Sa budget, 2025 budget. Nakafocus na dyan ngayon sa kanila. At eto, kay Risa. Yung iba nga lang, natalo na nung nakarang eleksyon, di ba? Lalo na yung, sino ba yun? Kapilyedo ng isang spokesperson yun na maingay din. Na galit din sa mga Duterte. Kapansin nyo, gumagana na ang karma. Kaya hindi tayo magtataka na habang palapit na yung 2028, may magtatalunan na. Kasi alam po ng ibang politiko kung paano makiramdam. Kung sino yung sinuportahan ng taong bayan, doon yung mga yan. Lalo na pag balimbing, mangga, marami yan. Kaya habang maaga, mag-isip-isip na. Baka magaya kayo ng iba. Pagdating ng eleksyon, natalo na. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.